Okay? Mapagpalang araw po sa inyo. Poimen na ito. Poimen. Biblia. Siyang aking gagamitin ngayon sa aking personal evangelism sa araw na ito, Sabado, sa iba't ibang pamilya. Aking kakatagpuin. Ano po? Nagsishare po tayo patungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Ayos sa poimen. God is good all the time. Kita nyo po yan? In Christ alone. Okay, tayo na. Ngayon po ay Sabado, January 18. Na kung saan bukas ipagdiriwang po ang fiesta ng Santo Niño dito po sa Tondo, Manila at sa mga iba't ibang mga probinsya na meron din ganitong Patron Saint Santo Niño. Si Jesus po ay hindi po nananatiling ninyo. Pag sinabing ninyo, bata. Nangaral nga po siya at ipinako sa krus. Okay. Dito po sa chapter 20 ng Exodo, verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sabi ng Diyos, huwag gagawa ng imahen. 5. Huwag mo silang hiyukuran ni sasambahin, sapagkat kung si Yahweh na yung Diyos ay mapanigbubuing Diyos. Yan. Pinapakita rito ng Panginoon Diyos, kung ang Diyos mo, huwag kang gagawa ng imahen. Ito na po tayo sa baba, no? Okay. Maliwanag ang utos ng Diyos. Ano po? Sige. Lakad tayo, ano? Yan ang utos ng Panginoon Diyos. Yung utos ng Diyos na yon, noon sa lumang tipan, ay nag-e-exist hanggang sa panahon natin. Sapagkat ang Diyos na nagsalita noon, siya rin po ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya, hindi sasabihin na yan ay hindi nag-e-exist. Pero totoo yan, nag-e-exist pa rin yan. Tignan nyo, babasahin po natin, ano? Ang babasahin ko po sa Biblia. Hindi tayo gagamit ng iba't ibang klaseng libro. Hindi tayo pwedeng magdepensa ng ating sarili laban sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng revolto, huwag kayong gagawa ng revolto. O huwag kayong gagawa ng imahen. Sabi ng Diyos, gumawa ka, di may kasalanan ka na. Sabi rito, 121, verse 1 and 2. Doon sa burol napatingin ako, sa klolo sa aking san manggagaling. 2, ang angad kong tulong, kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. 24:8, nangawit pa rin. Tulong natin kailangan kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa at langit tanging siya ang lumikha. So maliwanag po, ang sabi ng Diyos na gumawa ng langit at lupa, huwag kayong gagawa ng imahen. Ngayon ang daming imahen ngayon pinoprosesyon. Noon meron akong kasama, tinanong ko siya, bakit ang dami nilang ganyan? Sagot sa akin, kambal sila. O kambal daw. Ayun
may dalang imahen. Yan ang pinagbabawal ng Diyos. Yan ang ginagawa naman ng tao, kinakalaban ng Diyos. Pinaparada pa. Ibang klase, ano po? Ibang klase. Yan ang sinabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Huwag kayong gagawa ng imahen. Ayun ang mga tao naman, kanya-kanya silang pangangatwiran para hindi sila mapulaan. Oh. Kanya-kanya sila ng katwiran. Doon pa lang sa salitang sinabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kasi ang gusto ng Diyos, kung ituturing mo siyang Diyos, huwag kang gagawa ng ribulto. Oh, ibahin. Gawa ng mga tao yan. Iba't ibang material ang ginamit nila sa paggawa ng imahen. Maaaring kahoy na patay yan. May ginto, may bakal, iskayola, o kung ano-ano mga materyales na sasabihin nila, ito si Santo Niño. Ang ibig po sabihin ng ninyo, bata. Hindi naman nanatiling bata si Jesus eh. Nangaral siya. Almost 3 years dito sa ibabaw ng lupa. Bago siya atulan ng Roman government ng kamatayan sa krus. Yung kamatayan sa krus ni Jesus, yun po'y capital punishment sa panahon na yun ng Roma. Ang bigat ng kasalanan mo. Ang atol ng Roma, ipapako ka sa krus. O sa Pilipinas, mayroon lethal injection. Sa Roma noon, panahon ni Jesus, ipapako sa krus. Kaya yung mga apostol po, ipinako eh. O, pinako sila. Praise the Lord. Yun ang capital punishment sa Roma. Nakatingin ng capital punishment si Jesus sa kamay ng mga Roman government. Praise the Lord. Yung basang Roma. Yan. Lalakad po tayo. Lalakad tayo. Ngayon, tutungo tayo kay Jesus. Bilang anak ng Diyos, lalabanan ba ni Jesus ang utos ng Diyos na kanyang ama? Hindi po. Susunod si Jesus sa Diyos. Yan po ang sabi ni Pablo eh. Si Jesus naging masunuri sa kanyang ama hanggang kamatayan sa krus. Meron bang iniutos si Jesus na igawan nyo ko ribulto at iprosesyon nyo ko? Wala! Hindi po pwedeng labanan ni Jesus ang utos ng kanyang ama. Pero ngayon naglipa na ribulto. Noong nakaraan, sunog na ribulto. O ngayon naman, malihit na ribulto. Yan ang kamangmangan ng tao. Oh. Ang mga ribulto po, gawa ng kahoy yan. Gawa ng kamay ng tao. Pagkatapos dadalanginan mo yung ginawa ng tao, nasa ng katwiran mo yan. Kung Diyos ang tatanungin natin, wala kang katwiran.
Unang-una, sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng himayin. Oh. Ang dami ng mga himayin. Ayon sa Biblia. Oh, ibig ba sabihin lalabas si Jesus sa Diyos? Meron ba sinabi si Jesus na igawa niyo ako ribulto? Iparada niyo ako? Wala. Kasi alam ni Jesus ang batas ng Diyos. Ang tao hindi alam, matigas ang ulo. Eh bakit? Eh binibindisyonan pa eh. Ng pare. Ang ribulto. Di ba totoo yan? Kaya ang tawag dyan, paglaban. Kinakalaban mo ang Panginoon Diyos. Lahat po ng tao gusto ng Diyos maligtas. Pero sa parahan ng Diyos yun. Hindi sa parahan mo. Nagpuprosesyon ka sa Diyos ba yan? Hindi. Laban nga sa gusto ng Diyos yan eh. Prosesyon. Prosesyon dito, prosesyon doon. Akala mo, nasa Biblia po yan, bawal. Okay. Magbabasa tayo. Ang prosesyon po, sa panahon ng ito sulat ni Isaias sa prosesyon. Alam nyo, kailan lang naman nagsimula ang prosesyon sa Pilipinas eh? No, 1600. Eh, panahon pa ni Isaias may prosesyon eh. Ito, Isaiah 66:17. Ang sabi ni Yahweh, malapit ng wakas ng mga nilinis sa tuntun sa posisyon. Ay, ang posisyon. Oh. Ano daw po ito? Gawaing pagano. Yan palang prosesyon. Pagano yan? Anong ibig sabihin pagano? Mapagsamba sa mga maraming Diyos-Diyosan. Yan mga ribulto, Diyos-Diyosan yan. Ang Panginoon Diyos, sasambahin lang. Yan ang nakalagay. Yan ribulto. Walang inutos ang Diyos. Sabi niya, huwag nyo silang sambahin yung ribulto. Exodo chapter 20 verse 4 and 5. Oh. Yan. Ayan na po yung tambol ng kontra sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, kontra sila sa Diyos. Bawal na bawal yan. Pero ginagawa ng tao na masaya sila kasi celebration. Ang akala nila doon ang pagpapakabanal yan. Hindi po, hindi na banalan yan. Sabi sa Biblia, walang kabanalan dyan.
meron tayong babasahin, ano? Ito. Ang pagpapakabanal po, hindi kanyang prosesyon. Hindi ka mababanal dyan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ay ito, babasahin ko paano tayo magiging banal. 1:17. Ang sabi ni Yesus, pakabanalin mula sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang nagpapabanal po pala sa tao, yung salita ng Diyos. Yung pagsunod sa salita ng Diyos, yun ang magpapabanal sa isang tao. Eh, nasa kanyang klase prosesyon. Hindi po pagpapakabanal yan. Hindi ka magiging banal dyan. Kahit anong gawin mo, kaibigan. Yung salita ng Diyos, susundin mo para maging banal ka habang nandito ka sa ibabaw ng mundo. Kasi po, yan ang iniutos ng Diyos na magpakabanal kayo. Ayan o. Oh. Oh. Gusto nyo mapanood dyan? Panoorin nyo ako sa YouTube. Hanapin ninyo yung Manuel Bautista 8817. Oh, pulis pa oh. Naging pulis pa. Ayan ang mga pulis. Yung nakasakay dyan. Yan. Ngayon ay dispiras. Bukas ay tapunan ng pera. Siyempre, andaan. Kailangan may pera ka. Yung iba nangungutang sa Bombay. Pagkatapos ng piyesta, sakit ng ulo. Paano magbayad? Hindi po masamang mag-celebrate. Kung wala kang pera, huwag ka nang mangutang. Kasi pag nangutang ka, ipaganda mo lang. Pagkatapos ng piyesta, problema mo yan. Paano ka magbabayad kay Bombay? Yan po. Diba? Kaya pa yan. Prosesyon. Yan po yung prosesyon. Kasi nagpipiesta. Kaya makakikita po tayo ng mga iba't ibang klaseng prosesyon ng bawat barangay. Ayan. Lalo na bukas. Ngayon, disperse pa lang ngayon. Ito. Yeah, over.
taga-Tondo. Yung piyesta. Pasko masaya. Bagong taon masaya. Mas masaya pag piyesta ng Santo Niño. Malaking pera yan. Malaking pera. Gastusan talaga. Lahat po yan, bawal. Pinagbabawal ng Diyos yan. Exodo chapter 4 verse 20. Bawal gumawa ng imahen. Ayun, nakita nyo ang daming imahen. Anong tawag dyan? Kambal sila. Kambal sila. Ano pa nagagawa niyan? Ayan, traffic. Gumagawa pa sila ng traffic. Traffic yan, matagal yan, mahaba yan. Umatras na kayo. Mamaya kayo matatapos dyan, umatras lang kayo. Isipin mo yan. Oh, ito. Sew. Oh, sew kayo, sew. Kaya sabi ng Diyos, maliwanag po, ano? Exodo chapter 20 verse 4 and 5. Huwag kayong gagawa ng imahen, sabi ng Diyos. Eh, ito mga hawak nilang yun, di ba imahen yun? Imahen po. Yan. Yan po yung kapilya ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo. Yan naman po, Antikristo sila. Bakit Antikristo sila? Isipin nyo, hindi Diyos sa kanila si Jesus, pero si Felix Manalo ay anghel. Buti pa si Felix Manalo, anghel siya. Si Jesus tao lang, sabi nila. Kaya nakita niyo po ang pagdiriwang, lalo na po bukas, araw ng linggo bukas, kapistahan ng Santo Niño, ubusan ng pera, todo paghahanda. Sabi ko nga po sa inyo, sabi ng taga-Tondo, pag Pasko masaya, bagong taon masaya, pero mas masaya ang piyesta ng Santo Niño dito. Kaya doon po nila binubuo sa kanilang maraming pera sa paghahanda ng kanilang andahan. Yung iba nga, nangungutang lang sa Bombay para maganda Pero pagkatapos nun, di problema, paano ka magbabayad?
kay Bombay. Di po ba totoo yan? Oh, gumawa pa sila ng traffic. Ano pala ito yung palaman? Kaya ang prosesyon, nagsimula lang po yan, 1600 dito sa bansang Pilipinas. Ano? Nang dinala po nila dito yung imahen ng Nazareno. Yan. Wala nang lalabasan dyan, traffic din. Sa highway, traffic na, wala na rin lalabasan dyan. Nandiyan yung parada. Nandiyan ang parada, wala na kayong lalabasan. Dito boss, oh. Umatras na lang kayo. Ito, sabay ka. Ayan. Maraming bandarita. Ito masarap. Ayan, ang ginagawa ni nanay. Nanay, magkakano yan nanay? 150. Ayan. Makapuno. Makapuno daw. Makapuno po yan. Pwede nyo naman po yan. Pwede kayong tumawad kung wala kayong pera. Sabihin kay nanay, nanay, 100 na lang. Ngayon, para naman ibigay niya si 100, anong gagawin mo? Awitan mo si nanay. Happy Fiesta po sa inyo. Kung meron kayong pagdiriwang, Happy Fiesta. Kung wala naman, okay lang. Fiesta rin mo. Okay. Dalawa kasi ang tao. Yung isang tao may piyesta. Yung isang tao walang piyesta. Sino yung walang piyesta? Yung walang pera. Pag wala kang pera, walang piyesta. Ang gaganda ng dekorasyon, no? Yan ang diwa ng kapistahan ng Santo Niño. Kaya bukas, bonggang-bongga. Wala kang makainan, pumunta ka rito, magtatay ka sa dami ng pagkain. Pwede ka pa mag-uwi. Mag-take out. Once again, ito meron pang dragon dancing. Tingnan natin. Ayan. Alam nyo po ba, simbolo ni Satanas, dragon. Sa Biblia po, yung sa creation, yung ahas doon, sa Garden of Eden, si Satanas po yun. Kaya yung dragon kayo, si Satanas yan. Paraan ng caroling yan, caroling ng dragon. O sige po, ano? Panguli. Caroling yan. Caroling ng Chinese. Ganyan po. Ito, babasahin ko sa Biblia. Isaiah 45 verse 20. Panguli po ito. Sinabi ni Yahweh, halin kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa kasama Pilipinas. Kayong mga mangmang
nagpapasan ng mga himaying kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman makapagliligtas, ang mga ito'y walang nalalaman. Yan prosesyon ko, binubuhat yung ribulto kasi hindi makalakad. Yan ang sabi ni Isayas. Ang mga nagbubuhat dyan, ang sabi niya, kayo'y mga mangmang, walang nalalaman. Binasa ko lang po hindi ako may sabi niya. Ito po ang inyong kaibigan si Jesus, Brother Manny Bautista. Kung meron po kayong poem and Bible, sundan nyo ako rito. Like. Share na share. Kayong mga nasisiyaran, mag-share din kayo. Ito po ang inyong kaibigan si Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!